Si Elias ay nakatira sa isang maliit ngunit masiglang baybaying bayan kung saan ang halimuyak ng dagat ay humahalo sa masiglang usapan ng palengke. Mula pagkabata, may pangarap na siyang kasing lawak ng karagatan ang isang maging abogado. Inilarawan niya ang sarili na nakatayo ng taas noo sa loob ng hukuman, tagapagtanggol ng katarungan. Ngunit ang kanilang kahirapan ay naging malaking hadlang. Ang pag-aaral ng kanya-kanyang abogasya ay tila isang bundok na napakataas upang akyatin. Madalas siyang lapitan ng pagdududa. Ngunit sa matatag ang kanyang pagsisikap kaysa sa anumang bulong ng paghihina ng loob. Alam niya ang kakaiba at mahirap ang kanyang tatahaking landas, ngunit determinado siyang buuin ang kanyang paraan. Pagkatapos ng klase, si Elias na mga 18 taong gulang ay nagmamadaling pumunta sa palengke ng bayan. Doon, sa gitna ng makukulay na pwesto at masiglang pagtatawaran, siya ay nagtitinda ng mga gulay at isda. Ang palengke ang naging ikalawang paaralan ni Elias. Dito, niya natutunan ang kahalagahan ng sikap, pagkikipag-usap, at sa bawat bariyang kinikita, mahaba man ang oras at madalas sumakit na kanyang mga kamay, ang pag-aasam sa kanyang pangarap na maging isang patuloy nagbibigay ng lakas. Ngunit hindi sapat ang pagtitinda sa palengke upang umabot ang kanyang mataas na mitiin. Kaya't naghahanap siya ng kakakitaan at nakipagkaibigan sa mga mangingisda upang matutunan ang kanilang hanap buhay. Sa madilim na madaling araw, sumasama siya sa pangingisda. Nakikubuno sa alon at hangin, tumutulong maghatak ng lambat na puno ng huli. Ang simoy ng dagat ang nagbibigay sigla sa kanya at ang pag-aasang kumita na mas malaki ang nagbibigay ng pag-asa. Bawat isdang naibenta, bawat kulay na nialok, bawat pangisda sa dagat ay hakbang patungo sa kanilang pangarap. May ingat niyang iniipon, bawat kita, pinapanood kung paano dahan-dahang lumago ang kanyang ipon. Habang ang kanyang mga kaibigan ay naglilibang, si Elias naman ay abala sa pagtatrabaho dahil alam niya ang kanyang sakripisyo ay puhunan para sa kanyang hinaharap. Lumipas ang mga taon na puno na walang humpay ng pagsisikap. Ginugol niya ang gabi sa pag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara. At ang umaga naman ay para sa palengke o sa dagat. Dumating ang mga sandali, siya ay napapagod at pinaghinaan na ng loob. Ngunit sa tuwing magdadalawang isip siya, naaalala niya ang hukuman. Ang martilyo na hukom at ang adikain ng katarungan. Hanggang sa dumating ang araw na nakaipon na siya ng sapat, buong puso at pag-asa. Nag-enroll siya sa aparalan ng abogasya. Isang napakalaking hakbang sa kanyang pagbihirang paglalakbay. Mahihirap man ang pag-aaral ng batas, ngunit dahil sa mga taon ng disiplina at kasipagan, mahusay siyang nakasabay. Inaral niya ang bawat aralin ng may parehong determinasyon, tulad ng mga kanyang ginamit sa pagtitinda at pangingisda. Pagkaraan ng ilang taon ng matinding pag-aaral at pagtsatsaga, dumating din ang araw ng kanyang pinapangarap mula pagkabata. Si Elias ay nakatayo ng buong dangal. Isa ni siyang ganap na abogado at handang maglingkod ipaglaban ang katarungan. Ang kwento ni Elias ay nagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng pagsisikap, sakripisyo, at walang sawang pagtatrabaho, posible nating maabot ang pinakamataas nating pangarap gaano man kahirap ang ating pinagmulan.
Yun lamang guys. Thank you again for watching my video. See you again. Bye-bye.